just a young gun with the quick. The third, kasama ng Pangulo si First Lady Liza na nagtungo sa Vatican City upang makiisa sa funeral rites ng Roman Pontiff. Hataw Balita ngayon. Mariing nanindigan si Vice President Sara Duterte na may papanalo ng kanyang mga abogado ang impeachment case na inihain laban sa kanya ng Kamara. Hindi na rin niya pinagtutuunan ng pansin ang mga pasaring sa kanya ng ilang kongresista kaugnay dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ayaw niyang magpaliwanag sa House of Representatives at tumanggi na rin itong sagutin ang mga batiko sa kanya ng tingog party list na hawak umano ni Speaker Martin Romualdez. Wala namang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Yan talaga dapat. Yan talaga dapat gagawin na lang ng Duterte, no? Wag nang pansinin, kasi ganun rin naman mangyayari, pansinin mo o hindi. May mga batikos ka pa rin. Kaya siguro pinakadagos na gagawin ng mga DDS din o kaya mga congressman, DDS, congressman o Team Duterte. Wag nang pumatol sa mga naghahanap lang ng mahahanap sa kanila. Kasi wala nangyayari. Sila pa rin naman ang manalo. Sila pa rin naman. Someday, talo. Meron na lang. Patapusin na lang itong eleksyon na ito, 2025, May, eleksyon. Kung sino talaga ang totoong-totoo na minahal ng tao. Kasi kapag minahal ka ng tao, talaga ibubuto ka ng people. Ikaw talaga ang hinanap ng tao. Hindi yung mga naghahanap ng mabutas sa'yo para lang matatalo. Hindi. Nasa kamay ng mga madlang people ang kapalaran ng mga candidate sa dating na eleksyon. Wala po sa atin, wala po sa inyo, nasa amin lahat. Nasa aming mga kamay ang inyong panalo. Hindi naman kayo manalo kapag hindi kami bubuto mga Pilipino. Sinong manalo sa inyo? Parehas-parehas kayo. Laglag. Kaya, mga DDS, huwag na lang po patulan, huwag na lang po manahimik na lang tayo. Sambay ng Pilipino na ang bahala nagbibigay ng suporta sa sino yung totoo. Kung saan yung totoo, doon kami. Kami naman ay hindi kayang bayaran. Hindi kaya bayaran. Lalo na po sa mga may mapusong mamuno. Lalo na po sa mga taong may hangad na umasinso ang bansang Pilipinas. Asahan niyan. Hindi namin tatanggapin. Gaano man kalaki ang ibabayad ko sa amin. Ang amin, kung ano yung ika-onlad ng Pilipinas na normal na gawain. Walang bayaran, walang ganito, walang propaganda na ganito, ganyan. Yung normally na buhay ng Pilipino, na namuhay ng simple, ngunit ginugulo ng mga politiko. Yan lang po amin. Wala na kaming hinangad. Kung hindi ang umunlad, ang kapwa natin mahihirap. Katulad namin mahihirap, may angat ang buhay namin at matupad kung ano man ang inyong mga pangako
nung hindi pa dumating ang eleksyon. Hanggat sa manalo kayo, tuparin nyo. Dahil yan ay isang pangako. Kaya naman natin, dito pa rin natin pangako. Huwag tayong mangako. Ano ba naman to? Parang may tumutulak sa likod. Ano ba yan? Sino tawa? May multo yata. Ganun lang yan. Huwag tayong mangako kung hindi natin tuparin. Sa ating mga mamayang Pilipino, ang ating pinapangako nung tayo sa takbo pa lang. Nung tayo manalo na, wala na. Nabudol fight na. Go. Ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Nangako si Attorney Nicholas Kaufman na gagawin ito ang lahat upang mapauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal team ni dating Pangulong Duterte para ikompromiso ang pagkamit nito ng patas na paglilitis. I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng palasyo na walang kinalaman sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga lugar sa Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bago pa man lumabas ang resulta ng survey, ay nagpupulong na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung papaano may sasakatuparan ng campaign promise na ito ng Pangulo. May buwelta rin si Yusek Castro sa pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa kalidad ng bigas na ibebenta sa murang halaga. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na pang hayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Hataw Balita ngayon.
Ikinababahala ng ilang grupo ng magsasaka ang implikasyon ng pagbebenta ng pamahalaan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Federation for Free Farmers President Leonardo Montemayor, inaalala nila na baka lubhang maapektuhan nito ang mga magsasaka. Paliwanag ni Montemayor, malaki-laking budget ang kakailanganin sa pag-subsidize para maipatupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Lalo pa kung plano na pagkatapos pasimulan sa Visayas ay ipatupad din sa buong bansa. Ayon sa grupo, mas makabubuti kung ilaan ang subsidiya sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapababa ng production costs. Ganong katagal makakayanan po ng gobyerno, ganong kahaba ang PC para ma-sustain po yung 20 pesos rice na subsidized. Hindi kaya mas mabuting yung malaking bahagi nitong subsidy na ito ay binigay sa farmers through programs that will increase their yield, yung production at saka productivity at ipababa yung production cost sa rice farming. Repeats na mahirap. And that way, we can have a much more sustainable supply of rice at a lower price. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang Enhanced Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers o Refuel Project ay 3 taong programa na layuning masolusyonan ang food insecurity at malnutrisyon sa bansa. Nakatakda itong ipatupad sa buwan ng Hulyo ngayong taon at tatagal hanggang sa Hulyo ng taong 2028. Inaasahang makikinabang sa programang nasa 750,000 na may hirap na pamilya sa bansa na kabilang sa listahan sa database ng DSWD. Hataw Balita. Bakit nasa DSWD na yung pamamahala ng bigas? Di ba DTI? Ewan, hindi naman din yan. At saka paano yung wala sa listahan? Paano yung mga tao na hindi nakarating yung naglilista sa mga malayong lugar? Paano sila? Paano yung mga walang-wala? Na yung mga naglilista, tinatamad na pumunta sa iba-ibang sulok ng Pilipinas, nasa bukid nakatira, nakakarating kaya sa kanila yung mga lista ng DSWD? Wow! Yan lang sa kalat. Yun ang sinasabi. May kasabihan tayo Kung sino yung malapit sa kawali, busog. Yun ang nasabi. Paano yung malayo sa kawali? Gutom. Ang pinakadabis yan na gagawin dapat ng gobyerno. Para overall mabibigyan ng biyaya na galing sa gobyerno, doon sa kabundukan na malayo sa kabiasnan, dapat sila nagtatayo ng office government. Sulok ng kagubatan. Para yung mga nakatira sa mga kabundukan, malapit silang punta. Yung itatayo doon na magbibigay ng supply ng bigas. Babagsak na ng helicopter yun
Ibabagsak lang ng helicopter yung supply mo doon sa kabundukan na bigas. Basta mayroon ko lang doon office na pag-i-istaka ng bigas. Kahit nga ako buko-buko nga lang kung nagtitiwala ang mga tao sa gobyerno, wala namang gumagalaw dyan. Kasi sila mismo ang tutol pag may gumagalaw doon sa mga nilalagay ng bigas ng gobyerno. Pero kung pag mga tao mismo walang tiwala sa gobyerno, ay ubos yung bigas mo talaga. Pero kung may malasakit yung tao sa gobyerno at yung gobyerno totoong may malasakit sa tao, kahit saan po ilagay ang bigas. Pag once sa gobyerno ang maglagay dyan, wala kong gagalaw. Totoo yan. Totoo yan. Kahit nga kaming simpleng tao lang, isang mahirap na tao. Ha? Mga tagpi yung bahay namin. Oo. Maski pa paano, may mga itago, 1,500 o 200. Kwarto-kwarto o saan-saan nilagay. Pero wala pong apakto. Dahil kapitbahay mo. Or kilala ka, lalo kapag kilala ka isang mabuting tao, walang gagawa sa'yo. Gobyerno pa kaya? Ang gobyerno pa kaya? Kapag sila ang maglagay doon sa area na yun, walang gagalaw doon. Kung may malasakit sa inyo ang tao dahil nakikita sa inyo, na may malasakit din kayo. Pero kung wala kayong malasakit, ubos yung bigat. Kahit nilalagay yung ubos yung doon. Pero kung nakikita ng tao na may pagmamahal kayo sa kapwa, niyong Pilipino, at talagang porsigido kayo na umunlad ang bansang Pilipinas, makikita ng tao yun, ay wala pong gagalaw sa inyo. Kasi bakit? Marami po. Sila pong lahat magbabantay sa mga nilagay ng gobyerno na walang gagalaw. Totoo yan. Walang. Kasi po yung mga naglilista, tinatamad po yung pumunta sa bundok yan. Oo. Tatama rin yan. So, ang mailista lang nila, yung abot tanaw lang nila, abot lakad lang nila. Lalo kapag wala pamasahe, gutom, walang baon, walang allowance, binibigay ang head ng mga kurap, ay tatama rin mga yan. Kaya yung mga kabundukan na hindi napupunta nila, gutom. Kaya kung ano lang yung nalilista nila, yun lang ang matatanggap. Ngayon, Maaari nang makaboto sa Lunes, April 28, ang ilang mga kawani ng pamahalaan at media bilang bahagi ng local absentee voting. 3 araw ang inilaan ng Commission on Elections para sa mga empleyado na hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon dahil sa nature ng kanilang trabaho. Kabilang dito ang mga sundalo, pulis, mga kawani ng media at iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Philippine Coast Guard, Commission on Human Rights at Department of Education. Pwedeng, kung sa Bisaya pa, pwedeng wari-wariin yan. Buto na yan. Hawakan na ng ano yun. 29, 30, almost 57,000 po yung mga kababayan natin members ng media. Nag-umpisa na. Kasama rin po ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan ang makakaboto. Saan ang tanong? Saan nilalagay yan? Tinatabos na yung boto. Hataw Balita ngayon. Ngayong araw ay inaasahang matatanggap na ng ilang lokal na kandidato ang show cause order na mula sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng umano'y vote buying. Bilang sa padadalhan ay sina Manila Mayoralty candidate Isko Moreno Domagoso dahil sa pamimigay umano ng 3,000 piso sa mga public school teacher sa Versosa na tumatakbo ring mayor ng Maynila. Bunso naman ang pamimigay umano ng goods na may nakalagay na initials dito na SB. At si incumbent Caloocan City Mayor Along Malapitan dahil naman sa vote buying o abuse of state resources. Bukod sa kanila ay may 6 na iba pang kandidato na makatatanggap ng show cause order dahil sa katulad ng mga aligasyon. Hataw Balita ngayon. Feels like a dream, feels like magic. Dumadaming patatas.
Sila nang hinamang. wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, Temu. Yan, shout out po. Chris MTV at King Charity Vlog. Huwag po niyo kalimutan i-like at i-share at i-subscribe po ang ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa inyong walang sawang pagbibigay suporta at pagtitiwala sa Chris MTV at sa ating isang YouTube channel, Chris King Charity Vlog. At sa lahat ng aking followers, thank you balang araw po. Lilingunin ko kayo pag tayo'y nakarating na. At mayroon na po tayong ipamigay sa inyo. Ngayon po, wala pa po tayo pamigay sa inyo. Wala pa po tayong kinikita sa YouTube. Yes, true po yan. Wala pa po tayong kinikita sa YouTube. Kung ako man po yung namimigay ng bigay sa inyo, sarili ko po bulsa. Kaya madalang yung pamimigay natin kasi sarili ko po bulsa. Masakit dahil ako ay isang wala pong trabaho. Driver po ako, nawala ng trabaho. Tambay lang, nagtatayo ng ating negosyo. Yun, tindahan ng bigas, patukaan ng manok. Pero yan nga po, hindi ko po winalayan dahil dyan po ako makakuha sa inyo ng pangbibigay ko suporta. Kasi wala pa po tayong kinikita sa YouTube. Pag tayo po kinikita, may kinikita na po sa YouTube, hindi po kayo magdalawang isip kay Chris MTV. Maniwala po kayo. Kahit sino po, makakatulong sa inyo ang Chris MTV at kay si King Charity Vlog. Paano na po kayo? I-share at panoorin po ninyo ang aking video sa YouTube channel ko. Chris MTV. Type mo lang. Chris MTV. At sa ating Facebook page, Charity Vlog. At sa ating isang YouTube channel, Chris King Charity Vlog. At Charity King Vlog. Yun po ang ating Facebook page naman. Sa isang YouTube channel. Sa isang Facebook page. Shout out po sa aking matalik na kaibigan na siya po ang gaway sa akin noong mga panahong una akong nagbablog. Siya po ang partner ko. Walang iba po si Panateros Brothers, G. Guevara. At ang kanyang mga kasamahan, mga G. Brother, mga Brothers, Boss Panatbay, Boss Dada, Boss Oli, at sa lahat po sa inyo. Inyong walang tawang pagbigay sa akin ng support at alalay. At sa ating mga followers na isang number 1 na nagmamahal sa Chris MTV. At sa ating mga DDS supporters, kay Tatay Digong, kay Inday Sara, Dong Basti, at Don Paulo, shout out po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino. Sa ating mga single mother, single daddy, dahil sa iba-ibang sulok ng buong bansa, buong mundo, shout out po sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Sana po patuloy kayong matigas, malakas ang katawan. Ligtas tayong lahat sa mga masamang karamdaman. Lalo po sa ating mga mahal sa buhay na tayo ay nagpapahirap sa iba-ibang sulok ng mundo para lang mabigyan ng magandang kinabukasan, magandang kapalaran ang ating magiging mga anak, ang ating mga anak. Kaya proud na proud po kayo mga single mom, single dad. Thank you so much. At parehas natin single dad, single day. Oh, tayo, parehas tayo. Parehas lang tayo single dad. Mahalaga sa atin, patuloy ang laban, patuloy yung mabuhay, patuloy gumawa ng kabutihan, at ikabubuti, at makatulong sa ating sambayanang Pilipino. God bless sa lahat. I love you all. Love you. Bye-bye. At sa ating palang nakalimutan ko yung to the max. Shout out to the max.
Shout out to the Max at sa lahat po ng mga vloggers na maliliit na nag-umpisa pa lang na katulad ko, huwag niyo kalimutan mag-engage. Tayo po lahat magtulungan para marating ninyo at para dumami ang mga views nyo at mga followers nyo. Tayong lahat mag-engage. Mag-subscribe, mag-like lahat ng mga vloggers magtulong-tulong. Huwag niyong gawin yung mandamot kayo, magdamot kayo, wag. Payo ko lang sa inyo yan. Wala po kayong marating kapag sinasarili niyo ang sarili niyo. Tandaan yan. Hindi kayo nabubuhay sa mundo ito kapag nag-isa lang. Si Eva nga, si Adan, nagkita nga. Kasi alam nila hindi sila mabubuhay kapag wala ang isa sa kanila. Kaya sila pa yung nagpartner ng Diyos para magkaroon sila ng buhay at dumami ang kanyang buhay. Okay, sa taas sa lahat. Bye-bye. Love you all. God bless. I love you all.